At mula sa agrimazing na kaalaman tungkol sa wood vinegar, halina't ating tuklasin ang nakakaagring talakayan tungkol sa ilang makabagong teknolohiya at makinaryang magagamit sa sakahan. Dito lang yan sa Agri-Mazing! Hindi kumpleto ang umaga kapag walang kape na pampagising at pampagana. At pinatunayan naman ito ng pananaliksik na nagsasabing halos 300,000 Pilipino ang umaasa at nakadepende sa industriya ng kape. Sa kasalukuyan nga, nakakapag-produce ang Pilipinas ng 739,000 sako ng kape kada taon, kung saan halos 5,000 sako ang naiaangkat papunta sa iba't ibang bansa sa buong mundo. At dahil dyan, patuloy rin ang pananaliksik at pagpapalago sa mga pamamaraan at teknolohiyang gamit sa pagsasaka, pagpaparami at pagpuproseso ng kape. Kabilang na nga sa mga makabagong teknolohiya na kinikilala ngayon ay ang paggamit ng mga makina na nakakatulong sa pagpapadali at pagpapabilis sa produksyon at pagproseso ng kape, mula sa mga naaning buto nito hanggang sa isang tasang kapeng timplado na at handa ng inumin. At isa na nga sa mga nangungunang manufacturer ng mga makabagong makinaryang ito ay ang Payo Doc Alternativo Technologies. Ang Payo Doc Alternativo Technologies ay merger ng dalawang award-winning inventor companies. So nung pinagsama ang dalawang kumpanya, naglalayon itong mabigyan ng kumpletong solusyon ang agricultural problems, food processing at packaging requirements ng mga local at international businessmen na nagsisimula dito po sa Mindanao. At dahil nga sa pagpapahalagang ibinibigay ng kanilang kumpanya sa pag-agrikultura dito sa bansa, nakapag-develop sila ng mga teknolohiya at pamamaraan upang mas mapadali ang pagpoproseso ng mga produkto mula sa pagsasaka upang mas madagdagan ang value at kikitain mula rito. Isa na nga sa mga halimbawa ng mga produktong ito ay ang kanilang herbal at 10-in-1 all-natural coffee. Walang non-dairy creamer na according to research ay nakakasama sa kalusugan ng tao. It can cause inflammatory diseases tulad ng hypertension, diabetes, arthritis at iba pang nakamamatay na sakit. At ayon sa kanilang industrial supervisor na si Sir Ian Sombrero, dumadaan sa maingat na proseso ang kanilang kape. Mula sa pulper na magtatanggal ng balat at laman nito, ang matitirang buto ng kape ay idadaan sa dryer. Pagkatapos patuyuin sa dryer, isasalang naman ang mga butong ito sa roaster. Ito ang tinatawag nating roaster. Roaster? Manok yun. So paano po pinapagana ito? Una, lalagay natin yung kape dito sa hopper. Tapos, ganito. Mga gano'ng kadami ilalagay nito sa isang roaster na ito? Yung 5 kilo, 1 oras bago siya maluto. LPG ang source ng apoy nitong ginamit nating roaster. Pero gaya ng lahat ng makinang gawa ng Payo, pwede po itong ipa-customize base sa gusto at pangangailangan ninyo mga ka-agri. Pagkatapos sa roaster, ilalagay naman ang mga ito sa grinder. Dito na ginigiling at ginagawang powder ang kape. Kapag powdered na ito, inilalagay ito sa mixer kasama ang iba pang sangkap ng kanilang herbal coffee at maingat itong ipinaghahalo. Matapos sa mixer, handa na itong ilagay sa individual nitong pakete. Idinadaan ito sa packaging machine. Dagdag pa nila, Isa sa mga benefits ng dekalidad na machineries ng Payo Doc Alternativo Technologies ay ang duplikita sa maliit na space, maliit na fuel consumption at kunting labor force na kinakailangan. tunay ngang napakalaki ng tulong na maihatid nitong mga panibagong teknolohiya at kagamitan para sa ating mga kaagring aktibo sa agrikultura. Di lang nito napapabilis at napapagaan ang trabaho at proseso ng produksyon mga kaagri, na iaangat pa nito ang antas ng pagsasaka at pag-unlad ng ekonomiya. O di ba mga kaagri, isang balitang Agri-Mazing! Kulay berde, maliliit ngunit marami at mayabong ang dahon. Sinong mag-aakala na ang halamang tumutubo ng kusa sa tabi-tabi ay meron palang napakalaking silbi?
Mas kilala ito sa scientific name na Moringa oleifera o kung sa Pilipinas pa ay malunggay. Mayaman ito sa vitamin A, B at C, pati na rin sa iron, phosphorus at amino acids. Meron din itong taglay na antioxidants, antibacterial properties at nakakatulong rin sa magandang sirkulasyon ng dugo. At dahil sa makabagong teknolohiyang gamit ngayon, mas napapadali at nagiging epektibo na ang paggamit ng malunggay hindi lang sa pagluluto, kundi pati na sa herbal na panggagamot at pagbibigay ng dagdag nutrisyon. At isa na nga sa mga nangungunang manufacturer ng mga makabagong makinaryang ito ay ang Payo Doc Alternativo Technologies. At ayon sa laboratory head na si Sir Chris Igea, mula sa pag-aani ng dahon ng malunggay, Ruben, dito na natin dadalhin ang malunggay na narbis natin sa ating microwave vacuum oven. isa ito sa mga makabagong imbensyon ng Payo Doc Alternativo Technologies na nagtatanggal at sumisipsip ng sobrang moisture mula sa hinugasang dahon ng malunggay. Open natin ito. Okay. Doon ka na lang. Sir, kami na lang. Inilalatag ang mga ito sa mga tray na nakabitin sa loob ng oven. Sir. Meron siyang monitor sa labas. Monitor, oh. So, alam mo kung ano yung nangyayari sa loob. Pagkatapos ng 5 minuto, Kunin natin, Ruben, yung material natin para ilagay na natin doon sa dryer. inilalatag rin ito sa tray at pinatutuyo sa loob ng 30 minuto. Ayon kay Sir Chris, ginagawa ito upang masigurong malinis at mapapatay ang mga bakterya na nakakapit sa mga dahon ng malunggay. Mula sa dryer, inilalagay naman ito sa pulverizer kung saan iginigiling at ginagawang powder ang mga dahon ng malunggay. Kapag powdered na ito, inilalagay ito sa mixer kasama ang iba pang sangkap ng kanilang herbal capsule. Pagkatapos, ilalagay naman ang mga ito sa capsuling machine. Dito na maingat isinisilid ang powdered herbal malunggay sa bawat kapsula na gawa rin sa natural na sangkap. Tunay ngang napakalaki ng tulong na maihatid nitong mga panibagong teknolohiya at kagamitan para sa ating mga kaagring aktibo sa agrikultura. Di lang nito napapabilis at napapagaan ang trabaho at proseso ng produksyon mga kaagri, na iaangat pa nito ang antas ng pagsasaka at pag-unlad ng ekonomiya. Talaga namang isang balitang kay Agri-Amazing! Sa kasalukuyan, tinatayang may 7 bilyong tao sa buong mundo at sinasabing halos kalahati ng numerong ito ay nakadepende sa bigas bilang pangunahing pang-araw-araw na pagkain. At ayon sa pananaliksik, 70% ng bigas na ito ay kinukonsumo sa buong Asya, kabilang na ang Pilipinas. Dagdag pa ng pagsusuri, umaabot sa 568 kilo ng bigas ang nauubos ng bawat Pilipinong kabahayan dito sa bansa. At pagdating naman sa pagkain na alternative sa bigas, kinikilalang isa sa mga nangunguna sa listahan ang mais. At sa kasalukuyan nga, nalampasan ng Pilipinas ang sariling output nito ng palay at mais nitong January hanggang March 2015 kumpara sa output nito noong nakaraang taon. Tunay ngang kailaki ng positibong sagana sa industriya ng palay at mais dahil na rin sa pag-expand ng mga sakahan at pagpapabuti ng irigasyon ng palay at mais. Kaya naman, di nakapagtataka na patuloy ang paglago ng industriya ng palay at mais dito sa ating bansa. At dahil dyan, patuloy rin ang pananaliksik at pagpapalago sa mga pamamaraan at teknolohiyang gamit sa pagsasaka, pagpaparami at pagpuproseso ng palay at mais. At isa na nga sa mga nangungunang kumpanya na nagde-develop at nagmamanufacture ng mga makabagong teknolohiya at makinaryang nagagamit sa sakahan ay ang Payo Doc Alternativo Technologies. At ayon sa kanilang industrial supervisor na si Sir Ian Sombrero, mas compact, energy saving at mas efficient ang mga makina na kanilang na-develop
kumpara sa mga dating gamit sa conventional farming. At ipinakita nga ni Sir Ayan sa akin ang ilang mga makinang gamit nila. Ito na tayo sa huller and polisher na makina. Ito, ang ginagawa nito, binabalatan niya yung mais. So, pwede bang ganun lang? Handa na kagad? Ay, hindi pa. Meron pala tayong mga assistant. Gulat ako sila. Tapos na. Eto, dahan-dahan, no? Dahan-dahan. Ayan, no? Ilang segundo lang mula sa buong mais. Heto na, oh. Pero di lang yan, mga kaagri. Yung parang harina ba yun? Anong ginagamit doon? Anong para saan yun? Magagamit natin yan, papakain ng baboy. Tunay ngang napakalaki ng tulong na maihahatid nitong mga panibagong teknolohiya at kagamitan para sa ating mga kaagring aktibo sa agrikultura. Di lang nito napapabilis at napapagaan ang trabaho at proseso ng produksyon. Naiaangat pa nito ang antas ng pagsasaka at pag-unlad ng ekonomiya. O di ba? Talaga namang isang balitang kay Agri-Amazing!